Tahimik, payapa. Himlayang binabalot ng mga alaala. Mga kandilang unti-unting nauubos. Mga bulaklak na nalalanta. Mga pangalang nakaukit sa bato. Ito ang karaniwang mukha ng sementeryo. Ang tahanan ng mga yumao. Iba't ibang pangalan, iba't ibang agwat ng taon, iba't ibang kwento ng pagkawala. Ngunit, sa likod ng katahimikang ito, may mga taong patuloy na nabubuhay sa gitna ng kamatayan. Mga taong hindi lamang pumupunta rito para magluksa, kundi para umukit ng pangalan, gumawa ng alaala at bumuo ng lapida. Paano kung ang pangalan na inukit mo ay huling marka na pala ng isang tao sa mundo? Paano mo mapanghahawakan ang pait na dulo nito? Sa lugar kung saan natatapos ang kwento ng marami, dito naman nagsisimula ang kabuhayan ng ilan. Sa loob ng 29 na taon sa pagitan ng mga puntod na umiikot ang buhay ni Mang Edwin, habang ang iba ay umiiwas sa katahimikan ng sementeryo, dito naman siya natutong bumuo ng kabuhayan. Sa simpleng hulmahan, purong semento at pinutol na bakal ang ginagamit niyang pang-ukit. Unti-unti niyang binibigyang anyo ang huling alaala ng isang tao. Atong pagbuhat ng lapida, so kapag ito, practice mo ito, kaya paano ito, masa pa ng semento, ito, dinari nga lapida ito na siya, dati. Sisod yun ay buhato ng lapida niya. Kadhan, nagtuo lang na, pero surrender, eh, hindi mo kaya disod, kaya so, buhatin mo, semento mo na siya, lugahi yan mo, pag lugahian na, tidak na sa napulit. Kaya na sa mabuhat, lugahi na siya. Disod yun kaya si cleaning, anak. Bagay niya. Alad po po na kaya hilin po sa mga art to tali ano po po nagawa ng lapida wala slow na di pa kaya na po sa lapida sa mga kapuhat na sigara na sa una wala tayong mga lapida ng mga sulat na mga sa simento. So nakakunya na po to sa Madugay sa 6 kuntoon sa buhatan ng lapida apong 1997 ba ko nagsugod na ng mga tufuan na lapida. May mga trabahong pinipili natin, ngunit mayroon ding trabahong tila tayo mismo ang pinipili ng panahon. Sa gitna ng hirap ng buhay, natutunan ni Mang Edwin na gawing hanap buhay ang katahimikan ng sementeryo. Pila na pagkakatuig nga nagluwat or nagsugod din nga trabaho niya? Ikan karon mga 29 years. Oh. Nagdugay na po. Buhat lapida. Ordinary pa to sa ano na po tanang mga lapida karon nga tanang ganang pa lang kung mysterize na. Ganang may mysterize na lapida. Sulod sa pagdinayugi katuig nga nalating mo lang kaya na may mga pinakansod ng mga parte nga lisod nga ng end sa pagtulungan ng lahat. Daring mamuan. Ano yung grip? Wala yung pinakalisod kaya bugay pa sa muan. Ya, maafta pa nga. Mabuha ko nga mag-girl ni Duplo pero sisi na nagalit. Pinaingli ko na isa kumusubli mo, yan ay crack ang isla. Wapuha ko na full damage. Wapuha ko na truth. Yan ang iya kay Lana. Iya dugay ka na mong kwato sa mahmud ang ulit. Pamanakit. Iya pa yun muna siya. Wali, isip mo na siya. Kaya sila na wali mo klaseng lapida na inidred. So pina sa wakil. Sa bawat pangalan na kanyang inuukit, may pamilyang naiwan. May tahanang nabawasan ng miyembro at may pusong nagdadalamhati. Ngunit, para kay Mang Edwin, hindi lamang ito trabaho. Isa itong paalala na ang buhay ay pansamantala lamang at walang makakatakas sa mundo ng pag-iisan. Gaya ng mga isinulat ni Rizal na patuloy na nakaukit sa kasaysayan, ang mga pangalang nakalilok sa bato ay nagsisilbing bakas ng pag-iral ng isang tao. Ipinakita sa akin ni Mang Edwin ang proseso ng paggawa ng lapida. Dahil sa aking kuryosidad, sinubukan ko rin ang paggawa nito. Noong una, akala ko'y madali dahil paghahalo lang naman ng semento at paglagay sa hulmahan ang isa sa mga proseso nito. Ngunit ako'y nagkamali. Ang paggawa ng lapida ay hindi lamang paghahalo ng semento, kundi kinakailangan din ng sipag, talento at ilang buwang pag-iinsayo. Nakasanayan nating katakutan ng sementeryo. Ngunit para sa mga tulad ni Mang Edwin, isa itong lugar ng pagtitiis.
paghahanap buhay at tahimik na pag-asa. Para mga pahina ng nobela ang isinulat ni Rizal, bawat puntod ay may kwento ng pagkikibaka. May ilan mang tuluyang na maalam, nananatili pa rin ang kanilang pangalan, nakaukit sa bato at sa alaala ng mga naiwan. Sa bawat lapid ang kanyang nabubuo, may pamilyang nagkakaroon ng lugar upang balikan ang pagmamahal at paggunita. Maaaring tahimik ang sementeryo, ngunit sa likod ng katahimikan ito, naroroon ang mga manggagawang patuloy na lumalaban para mabuhay. Hindi man may sulat sa libro ng kasaysayan ng pangalan ni Mang Edwin, tulad ng mga dakilang taong nag-iwan ng bakas sa lipunan, ginagamit niya ang kanyang mga kamay upang mag-iwan ng alaala. Gaya ng mga baybayin na inukit ng ating mga ninuno sa kawayan at bato, at mga lumang lapida sa sinaunang simbahan at sementeryo. Ipinagpatuloy niya ang isang tahimik ngunit makapulwang tradisyon, ang pag-uukit ng alaala upang hindi ito tuluyang mapura ng panahon. Sapagkat ang bawat ukit sa bato ay hindi lamang simpleng pangalan. Isa itong patunay na minsan may isang taong nabuhay, nangarap, minahal at nag-iwan ng bahagi ng sarili sa mundong ito. At habang may mga pusong patuloy na umaalala, mananatiling buhay ang kanilang kwento, nakaukit hindi lamang sa bato, kundi sa puso, isip at alaala. Muli, ako si Japsi Hinovia at ito ang Memorya.